Siguro ang pinakamahirap na trahedya na pwede mong maranasan siguro sa buhay mo ayun ay ikaw ay masunugan. Alam mo, sa aking pinuntahang lugar dito sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila, makikita mo yung awa dun sa mga kababayan natin na talaga naman nasunugan. Alam mo, ang hirap makita, ang sakit sa damdaming makita yung kalagayan ng mga kababayan natin dito na hikaos na nga sa kanilang buhay, tapos ganito pa yung mangyayari sa'yo. Kaya sa pag-ikot ko dito lang yan sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila, ito yung nasunugan na talaga namang ang dami ning tumutulong talagang kapwa nating mga mamamayan para alalayan itong ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakatira dyan sa tent. Sa sobrang dami ng mga kababayan nating nasunugan dito, yung evacuation center ay nahati sa dalawa. Yung isa doon sa talagang lugar na kung saan ay yung mga kanilang bahay ay nasunog, ay doon na sila mismo naninirahan at nag-aabang ng tutulong or magbibigay ng materyales para makumpuni uli yung bahay nila. Sa kabila naman, yung pinakamadami na almost 700 families ang nandito para lamang mag-abang na makakain at sino mang pwede mag-donate para sa kanilang pangangailangan. Kung titignan mo yung kanilang pamumuhay dito, talaga namang kinakailangan masipag ka at isang kayod, isang tuka para lang makabuhay ka ng isang pamilya sa loob ng isang araw. Kailangan masipag ka at madiskarte ka, at higit sa lahat, wala ka dapat pinipilit na trabaho. Kinakailangan mo mabuhay dito sa lugar ng Tondo. Alam mo, kahit saan ka lumingon, lahat dito nagtatrabaho, gumagawa ng paraan paano makakatawid sa isang araw. Kaya ganun kahirap para sa isang pamilyang taga-Tondo ang masunugan. Kaya naman sa aking mga nakitang mga sitwasyon ng mga pamilya dito na talaga namang kakaawaan mo ang naging sitwasyon nila dahil hirap ka na nga sa pang-araw-araw na pamumuhay mo sa pagkain, mangyayari pa yung ganitong klase ng trahedya. Kaya ikaw, kaibigan, masasabi ko, papalad pa rin tayong na merong inuuwian ng maayos na tahanan at magarang trabaho. Kahit hindi ganun kaganda, at least patas. Nagtatrabaho tayo, kumikita, at kahit papaano na itatawid natin ang ating pamumuhay araw-araw. At dito sa aking pagpunta sa mismong barangay hall ng 105 na kung saan ay karamihan sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog ay pansamantalang naninirahan dito bilang evacuation center. Kung titignan mo, kahit saan na lang sila nakasalampak dito, at imaginein mo lahat ng mga pamilyang nandyan ngayon sa mismong lugar ng barangay hall ay ngayon ay walang mga tahanan. Kailangan nyo ngayon pansamantala na tulong? Kailangan po, kahapon kailangan namin ang tent, kaso lang sumiksik na lang po kami dito. Ito yung walang mga tent kasi kinukulang po ang tent. Kinukulang po ang tent? Opo, tapos wala namang mapwestuhan sa tent. Kahit mayroon, doon nilalagay po ni Madam Chairman sa bombero po. Opo. Ewan ko kung mayroon po bang mga nangangailangan ng tent. Sa ngayon po, kung matapos na to, ano pa may yung kailangan nyo para sa bahay nyo? Pagpapagawa? Anong plano nyo? Siyempre po, pagpapagawa, ang kailangan yung cash po na pangpapagawa kasi wala. Yung bahay po ba doon inyo? Mayroon po nangungupahan, mayroon pong sa amin talaga. Ako sa amin. Kayo po ba may-ari ng building? Opo. Kayo po mismo may-ari? Ang sa tinitirahan po namin. May titulo po kayo? Hindi po, ano lang po yun sa housing. Housing, rights? Right, okay po, right.
Bali, medyo kailangan nyo dun sa pagpapagawa. Opo. Sige po, Nay. At subukan nating manawagan sa mga pwedeng makatulong sa mga residente natin dyan. Ano ba pangalan nila? Pwede lang po. Teresita Manti Arcolar po. Sige po. Matagal na po ako naninirahan po dyan. Sige po. Mga kulang-kulang 30 na anyo. 30 years na po? Opo. Pero yung iba po, nangungupahan lang po. At yun nga ang panawagan ni Nanay para sa kanilang immediate na pangangailangan. At isang bagay din na nakakatuwa sa ating mga Pilipino, basta meron tayong maitutulong sa kapwa Pilipinong may problema na salanta ng anumang sakuna, nandyan ang kapwa Pilipino para tumulong kung may maitutulong at gumawa ng pagmamalasakit sa kapwa Pilipino.